Magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umaga po ito, tayo po ay nasa wedges. It's okay. Anyway, I have a hard time disagree with wedges because we are talking about something with and I cannot speak in Tagalog mostly and using English. So now it's really great how to move wedges. It's okay? Okay, wedges. Ang ating pag-aralan po sa atin sa bagang ito ay yung pang-pito pong bahagi ng ating statement of faith. So, sa buhay po ng Kristiyano, ilan po sa inyo dito ay nanggagaling po sa Saudi Arabia, no? When I was in Saudi Arabia, that was in on 1982, August 3, 1982. Then, nakilala ko po ang Panginoon 1987, August 10, the same month po nakilala ko siya. Hindi ko matandaan yung araw po ng aking pagtanggap sa Panginoon. Kung naalala ko siya, 1982 po ako doon sa Saudi, August 3. Then, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, 1987, August 10 po. So, naisip ko po siya na kung buhay Kristiyano, sa ating mga buhay, o hindi po Kristiyano, noong nilang po ng Panginoon ang tao, mayroon po siyang purpose. And most of the time na narinig natin yung purpose ng Diyos is yung to have a family. Naging po siya sa kaedan, and then kinreate po niya yung out doon sa Adan, kinreate po niya yung babae, then hanggang sa, ang command po niya is mamultiply sila. Then hanggang sa lumaw po, nahulog po yung after a week lang, nag-rebelde po si Adan. Siya po yung nahulog sa pagkakasala, ayon po dun sa book of Genesis, si Adan po ay nahulog po sa pagkakasala. Siya po ay nagtitimpo, kasama po ng kanyang asawa, at yung asawa niya mismo, ang nagtitim sa kanya na siya po ay magkakasala. Then siya po ay, a week lang po, later nung sabi na naging created po sila ng Diyos, sila po yung nagkasala. Then ang nangyari po yun, yung buhay ng isang tao, nung tayo po tumanggap sa Panginoong Kristo, lagi po tingnan namin na mayroon pong purpose ang Diyos kung bakit po tayo, hindi po niya, at tayo po ay magbalik loob sa Kanya. May purpose po ang Panginoon. And then God also expect something doon sa Kanyang paghipo sa atin. Doon sa ating pagtanggap sa Kanya, mayroon din pong purpose ang Diyos kung bakit o in-expect niya yung isang bagay na tayo po ay Kanyang isinisip at yung bagay na yun ay yung tayo po ay makasama niya sa eternity. Kaya kung matandaan natin yung mga lessons natin na yung about ng millennium, na mag-reign po ang Panginoon, nakasama po yung mga Kristiyano, na nagpasigasig, naging tapat hanggang wakas. Marami tayong pagkakamali. Wala po din nagkakamali sa atin. Lahat po tayong nagkakamali. But then, mayroon po tayong will na tayo po bumalik sa Diyos. Kaya ang sabi sa pag-aralan, ini-expect ng Diyos kung ano po yung ating may balik para sa Kanya nung tayo po ay nasindan. Save na po ba kayo? Amen. Sa ating bang kalagayan sa ngayon bilang mananampalataya, save na po ba tayo? So yun po yung isa sa bagay na ating pag-aralan sa umaga ito. Ang sabi po ito sa pang-pito po. Ang sabi po niya sa pang-pito? Okay, ano yung sabi sa pang-pito? Hindi po po yung ayan. So ang sabi sa pang-pito po, sabay-sabay po ba din natin basahin? Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. Ang iglesia ay mayroong tungkulin ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay naganap niya sa pamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng gawain ito sa pag-ikapo at pagkakaroon. So marami pong mga issue about yung pag-ikapo kasi ito po yung pinakapulot-dulo ng pagbitong statement of faith na mayroon po tayo dito sa ating gawain sa iglesia nito. Ever since na I was in Saudi Arabia, marami pong mga teaching about ikapo. But then po, ang conclusion po sa pag-ikapo,
ay yung pong siya po'y gagamitin para po sa ikalalago ng Iglesia ng Diyos. Wala po siyang ibang purpose. So, ang sabi ko rito, ang lahat po ay matungkulin pangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. At alam naman po natin na lahat ng mga bansa sinasabi sa Biblia ay yung mga bansa, noong panahon ng Turing Babel, pinaghiwalay-hiwalay po sila ng Panginoon. Nagbabasa po kayo ng Old Testament. Pinaghiwalay-hiwalay po sila. Yung po yung laging binabanggit ng Panginoon na ihayin niyo ang aking salita sa lahat ng bansa. Ito po yung mga tao noon na nagkakaisa sila laban sa Diyos. Makita niyo yung, nagano'n pa kayo? Nagbabasa pa kayo nung, actually, isa-challenge ko po kayo. Basahin po niyo yung Biblia. Yung buong Biblia, basahin po niyo. Makikita po natin doon na pag sinabing buong bansa, ito po yung mga bansa noong unang panahon, ay ito po yung pinaghiwalay ng Panginoon mga tao na nagkakaroon po sila ng separation dahil sa nagkakaisa sila at isa lamang yung kanilang salita. Ito po yung mga bansa na sinasabi sa ating pinag-aralan sa iyo. Hindi po sila mananampalataya. Ang utos natin ng Panginoon, tayo po yung pumayo, atin pong dalhin yung kaligtasan na kanyang binibigay sa atin na libre. God wants us to share yung ating kaligtasan na ating tinatanggap. So, amen po. Ang sabi ko rito, ito po ay sa pagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng gawain ito sa pag-iikapo. So, hindi po mag-i-exist sa iglesia kung wala pong mag-iikapo. Kasi ang sabi niya kaya 6 of natin sa kapatid, ay ito po ay gamitin natin for the furtherance of His kingdoms. Kaya na ang iglesia, mayroon pamunuan yan. Kaya nagkakatipon-tipon kami lagi every naman para pag-usapan po ano yung dapat gagawin sa iglesia, maging sa financial natin situasyon, maging sa mga problema ng iglesia na i-exist, at maging sa parating na kung ano po mangyari pagdating ng panahon. Lagi pong nakaporkas po yung aming pag-iisip na pagdating ng gitong buwan, pagdating ng gitong taon, ito po yung ating gagawin bilang isang iglesia ng Panginoon sa Kristo. So, naluhaan po niyo mga kapatid, kung ano po tayong ginagawa natin ngayon? Ang isang iglesia, hindi po siya mag-i-exist kung wala pong pagpaplano o walang pag-iikapo. Kasi hindi po siya mag-i-exist sa wala pong magagamit ng isang iglesia kung ang kanyang mga membro ay hindi po siya nag-iikapo. At para naman sa amin dito, kung kayo napilitan lamang ng mag-iikapo, kasi lagi namin ipinipreach yung mag-iikapo, ay sa amin po masakit po yun kung napipilitan lamang kayo. Ang gusto namin na ito po ay pagsunod sa Diyos at kung saan natin dalhin yung ating ikapo sa kaban ng iglesia. Amen po mga kapatid? So yan po yung ating sa pag-aralan sa ikapitong bahagi ng ating statement of faith. So sabi ko rito, ang panawagan ni Yahweh. Alam ko yung mga kapatid kasi nga, hindi ako sanay gumamit. Actually, yung program ng church ngayon na kaming lahat ng preach ay matuto po kaming gumamit ng mga ganitong klaseng ulit na gagamitin. Kaya lang minsan kasi hindi siya compatible sa akin. So, ang sabi nito, ang panawagan ni Yahweh. So, ang title po ng ating pag-aralan sa mga ito ay yung ang panawagan ni Yahweh. Okay. Wala po siya dito sa ating iPad. Okay, sa aking outline po, ang sabi ko ito, ang panawagan ni
Yahweh. So nanawagan po ang ating Panginoon. Yan, sabi po niya dito, sa Gawa chapter 17 verse 30-31. Ako lang po magbabasa. Ang sabi po niya dito sa verse 30, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Di itikit na po niya church. Ang sabi niya dito, sa unang panahon, sabi niya, okay. Okay, ang sabi niya, panawagan po niya, ang pagpanawagan po ni Yahweh. Na-class po ba yun yung panawagan ni Yahweh? Meron po kanina po. Apo, yan po. Okay. Okay. I-ano lang po niya, sabayan lang po niya kung saan yung basahin ito po, no? So, ang sabi nito ang panawagan ni Yahweh sa mga Gawa verse 17, 29 hanggang 30. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Tintik mo po, Charles. Ang sabi po rito, sa nagdaang taon po, hindi mo pinansin ng Panginoon yung, ano daw po, ang sabi rito, yung hindi pinansin ng Panginoon ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya. So manunotice po niyo, bakit po sinasabi po ng Biblia na hindi pinansin ng Diyos yung hindi pagkakilala sa Kanya? Then sabi niya dito, sabi niya, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisisi, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat tinagdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling pinuhay. So, kung titignan natin, wala po siyang pinahintugpulan dito, kundi yung Panginoon Kristo. Ang sabi ito, isang tao, pagkatapos, iyon po ay kanyang muling binuhay. So makikita po natin mga kapatid, ano po bang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon na hindi niya pinapansin? Kasi ang gusto ng Panginoon, ng lahat ng kanyang nilalang, ay magbalik loob sa Kanya sa pamagitan ng sakripisyo na gagawin ng Panginoon Kristo ang alam sa atin. Hindi po niya pinansin. Hindi niya inusudahan. Hindi kagaya nung nangyari noong unang panahon na yung mga tao mula kay Adan hanggang kay Noe ay wala pong matuwid sa kanila. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sukdulan na po yung kanilang pagiging masama. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inunaw po yung buong mundo. Ibig sabihin, ito po ay pinaplad niya ng tubig at ang lahat po ng tao ay namatay maliban kay Noe. So napansin po niyo, sabi niya ito, hindi daw po siya, hindi niya pinapansin yung mga kasamaan na ginagawa ng tao. Magmula kay Adan hanggang kay Noe. Hanggang sa decision siya, pinansin niya yun, ibig sabihin, binigyan niya ng paghukom magmula kay Adan at saka hanggang kay Noe at ang lahat ng tao ay naubos maliban lamang sa pamilya ni Noe. So maiisip mo ngayon, bakit na ginawa ng Panginoon yun? Ni walang isang matuwid. Sabi po rito, pagdating po ng panahon na yun, ang sabi po, ano po ba ang inaatang tagbili ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad? Ang sabi ito, inutusan po ang kanyang mga alagad na ihayo niyo ang aking salita sa lahat ng bansa. Para anong purpose po? Para ito po'y magbalik loob sa Kanya at maligtas po yung kanyang manilang at ito po'y makasama niya pagdating po ng panahon. Napakaganda po yung layunin ng Panginoon Church. Kaya sabi po niya sa Genesis chapter 4 to Revelation chapter 22, never po na ang Diyos po ay nagpapakdown po doon sa kanyang plano. Lagi niyang ina-attempt ang lahat ng kanyang nilang ay masisimpo. Yung sabi po, itinagubilin niyang babalikin ang lahat ng mga tao sa Kanya.
ang lahat ng kanyang nilikha ay ang layunin po ng Panginoon ay magbalik loob sa Kanya dahil ito po ay para sa Kanya. Kaya tayo pong lahat ay gusto po ng Panginoon ay magbalik sa Kanya dahil tayo po ay para sa Kanya. Ang sabi po niya doon sa ano, ngunit, ang sabi niya, basahin ko po yung nakadilaw, ngunit ngayon ay inutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisip, talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. So nagkaroon po ba ng judgment doon? Hindi po siya nagkaroon ng judgment kasi ang gusto ng Panginoon na tayo po ay masisip. Na ano po niyo mga kapatid, na-realize po niyo? Na noong unang panahon, yung punishment sa mga unbelievers ay direct po siya, patay agad. Pero ang punishment po sa mga sa mga unbelievers, sa mga believers po, ay lagi tayong binibigyan ng pangalawang chances sa ating buhay. Nagkakamali man tayo, bangon. Magsisisi. At huwag na po natin ulitin yung ating mga ginagawa. So ang sabi po nito ay tinagubilin niyang pagbalikin ang lahat ng mga tao sa Kanya. Sa Gawa, chapter 17:31, ang sabi niya, ngunit ngayon ay inutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya ang sabi ko nga rin sa isang kapatid sa siring na maghapon, na wala pong imposible sa Diyos kung tayo po ay magbabalik sa Kanya. Wala pong imposible sa Diyos kung tayo po ay magbabalik. Wala pong imposible sa Diyos kung ating pong tutuparin yung Kanyang gusto para sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Then verse 31 po, sabi niya, sa tinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muli. So pagdating ng panahon, mga kapatid, those who don't want to believe, diretsuhin natin, will go to hell. But those who will believe, ang pupuntahan na ay eternity at kasamang mamumuhay ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Yeah. Hindi po ba kayo nag-i-enjoy pag na-realize nyo na pagdating ng panahon, maisip natin na tayo pala yung makasama ng Panginoon sa lahat? Okay, sabi po niya rito, mahalagang malaman natin. Apat po siya na uri kung ano po natin sasabihin. Sino ang mga taong pinapagsisi at pinapatalikod sa mga kasalanan upang makabalik sa Kanya? Yan pangalawa, kailan nahiwalay ang lahat ng mga tao kay Yahweh? Sino ang taong hinihirang na pabalik upang isagawa ang paghuhukom sa sanlibutan? Pang-apat, sino ang mga inutusan upang isagawa ang naturang pagpapabalik sa lahat ng mga tao? Una po, ang sabi rito, sino po ba, ang sabi niya, sino ang mga tao ipinagsisi at pinatalikod sa mga kasalanan upang makabalik sa Kanya? Ang mga tao pong sabi ito, ang pinagsisi at pinaggusto ng Panginoon magsisi at sila po ito malikod, ay yung mga taong tumanggap sa Diyos at handang sumunod sa Diyos. Ganun lang po siya. Then ang pangalawa po, ang sabi ko rito, kailan nahiwalay ang lahat ng tao kay Yahweh? Nung unang panahon, nung makita natin yung kasaysayan ng istorya ng tao, nung kagreat si Adan, ang sabi po sa history, 1 week lamang, nag-reveal din niya siya sa Diyos. Sumunod siya doon sa kahilingan ng kanyang asawa. Natin siya gumawa, doon lamang sa isang bagay na sa kanyang paningin ay napaganda sa kanya at kahit ito'y kanyang ginagawa. Wala pong pagkakaiba sa atin ngayon sa mga Kristiyano sa ngayon. Mga bagay na siya nagbibigay sa atin ng kagandahan, yun po yung ating sinusunod at nakalimutan natin na ang Diyos po ay mayroon po siyang expectation po sa atin. Ni-expect ng Panginoon na tayo sumunod at tayo magsisisi kung may tayo nagawa. Kaya nga sabi ko sa Hebrews, kung hindi ko nagkamali, na ang lahat ng tao, pag tinawag ka kung saan ka tinawag, doon ka po bumangon. Doon mo po pagsikapin na ikaw po ay maging ganap para maging kayaya sa Diyos.
Hindi po ba napakagandang pakinggan mga kapatid, na tayo pag tayo nagbalik sa loob sa Panginoon, ang Diyos po ay naluwalhati ang kanyang pangalan. Then sabi po na rito sa pangalawa po, kailan hiwalay ang lahat ng tao kay Yahweh? Ang sabi po kanina, nung tinrate po ang isang taang si Adan, isang linggo lamang siya po ay nagre-reveal din na laban sa Diyos sa pamagitan ng paglilingan sa kanya ng sino? Yung ahas o yung ibig o si Satanas. Sino ang taong hinihirang na babalik upang si isagawa ang paghukom sa sanlibutan? Yung po ang tayo pong maging alagad ng Diyos, tayo pong hinihirang niya para tayo po'y magpag-akay ng makaluwa ng balik loob sa Panginoon. Kayo po ba yung mga alagad ng Diyos? Tandaan natin, church. Ito po yan. Kung tayo po'y lagi pong pupunta sa church, every Friday, every Sunday, o atin tayo ng prayer meeting every Tuesday, or even every Wednesday, then if we believe na tayo po ay mga disciples ng Panginoon, kung hindi naman tayo mamumuhay, ayon doon po sa ating pagiging kung sino tayo, wala po siyang saysay sa harapan ng Panginoon. Kasi ang tunay na alagad, ang bunga ng tunay na alagad, ay yung mamuhay ng kanyang, kung ano po yung kanyang patutuo sa kanyang buhay. Maging every Friday present ka, kung hindi ka man tunay na alagad ng Diyos. Kung even every Tuesday na ka sa prayer meeting, kung hindi ka man tunay na alagad ng Diyos. Kung even every Wednesday, kasi may pustabi ka, hindi ka man tunay na alagad ng Diyos. Dahil ang pagsamba at pag-attend ng mga Bible study at prayer meeting, ito lamang ay bunga ng tunay na pag-alagad sa Diyos. At makikita yan sa iyong buhay. Kaya ang mga nagsisir sa salita ng Diyos, ang mga tao na makinig sa kanilang sharing, tinitingnan nila yung buhay ng isang nagsisir sa kanila. Ganun po ano yung isang buhay na ikaw po ay isang alagad ng Diyos. Tinitingnan nila kung sino ka, kung ano yung mga sinisir sa kanila, kung ito ba yung pinambuhay. Halimbawa ako pinagsisir sa salita ng Diyos, pero sagad naman ako sa mga vices. Maniwala kayo? Halimbawa, pagkatapos ng ating service dito, tatakbo ako doon kasi may party doon. At nagipag-one shot ako, nagipag-one for the Lord. Then nakikita na ninyo yung nanangaral sa inyo, nabangga para kasi hindi na one for the Lord, too much road na yung kanyang nalasing na siya. Maniwala ka kayo doon sa mga sinisir ng salita? Hindi kayo maniwala. Tumigil kayo sa pag-atin. Walang saysay yung pag-atin nyo kung yung nangaral sa salita ng Diyos dito sa church ito ay full of vices at hindi nila pinamuhay yung kanilang mga isinisir sa inyo. Yung po ay spiritually advice po ng nakatanda sa inyo. Kung nakita nyo ito pong ginagawa, huwag po kayo matin. So, sabi ko rito, sino ang mga inutusan upang ikasagawa ang naturang pagbabalik sa lahat ng mga tao? Ito po ay yung mga alagad, nagtunay ng nag-alagad sa Diyos. Amen? So, ang sabi po niya sa pangalawa, ang sabi po niya, mga taong hiwalay sa Diyos. Ulitin ko po siya. Nandiyan po sa ating illustration po. Tingnan ko ulit kung mabusan ko siya. Ayan. Saan pala? So, ang sabi ko rito, ang taong nahiwalay sa Diyos. Basahin ko po yung sa Gawa chapter 17 verse 2 to 27. Sa 26 na lang. Ang sabi po sa verse 26, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simulat-simulat pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghanap siya ay matagpuan. So, tingnan po niya, church. Sabi po rito, noong una po, si Adan po ay nagkasala. Ito po, nag-fail po yung tao. Okay.
Okay. So ang sabi po nito, mula sa isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo, yung po si Adan. Yan sabi po ito, mula sa, sabi niya, tinagda niya sa simulat-simulat pa ang kanilang panahon at hangganan. Then, ibig sabihin, tayo pong lahat na mananampalataya. Sino pong nakalam sa atin? Yung parating. Sino nakalam sa atin kung kailan po pinanganak si Kuya Jis? Sino nakalam sa atin kung kailan po siya uuwi sa kanilang bansa? Tayo rin. Sino nakalam? Kung di ang Diyos lamang dahil siya po mayroong itinakdang panahon sa bawat isa sa atin. Amen. Diyos po lamang. Kaya sabi ito, si Adan po ay, sino po ito? Sabi niya, mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simulat-simulat pa ang kanilang panahon at hangganan. At ang ibang nangaral nito, ang sabi daw, ang Panginoong Kristo. Hindi po yan totoo. Si Adan po dito ang kanyang pinapatungkulan. Sabi ito, nilikha niya ang lahat ng tao sa mundo sa pamagitan ng isang tao. Yun po yun si Adan. Na kung saan doon din po tayo nanggagaling. Amen po? So, kung saan po tayo nanggaling, ang sabi po sa Biblia, si Adan po, bilang tayo po yung mga anak niya, tayo po mayroong minana sa kanya. So, take note po again, church. Ang sabi rito, tayo po yung may minamana sa kanya. Ang tawag po ito ay sinful nature. Pero hindi ibig sabihin dahil si Adan ay nakasala, ipinasa ni Adan yung mga kasalanan sa bawat isa sa atin. Hindi po totoo yung pangaral na yun. Kasi ang sabi ito, mayroon po hangganan ang bawat isa. At alam po ng Diyos yun kung ano po yung ipagtuwan. At alam po ng Diyos yun kung ano po yung gagawin. At hindi po namamana ang kasalanan. Free will po yan. Nagdesisyon ka. So, ang sabi nito, si Adan na po siya po ay ang isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Tinagda niya sa simulat-simulat pa ang kanilang panahon hanggang sa verse 7. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghanap ay siya matagpuan. Then again, church, let me remind of you. Kung sino po yung gusto mag-abroad pa, ito po heartily advice po as parang tatay o matandang kapatid sa inyo. Kung gusto niyo mag-ibang bansa, situate church na kasama niyo po ang Diyos sa inyong plano. Kasi maaaring pagdating mo sa lugar na yon na inyong pupuntahan, hindi mo makikita ang Diyos. Ayon sa mga witnesses sa ngayon, marami po tayong kapatiran na punta sa ibang lugar. At ang sabi na, kung ibalik lang po yung panahon, pabalik po kami doon sa kung saan nagsiserve kami sa Diyos. Hindi ko kayo di-discourage. Ang sabi ko lang, when you plan, dapat kasama ninyo ang Diyos. Situate na lagi nyo kasama nyo ang Diyos doon sa plano nyo. Kasi baka pagdating doon sa ibang bansa, kung ano yung ginagawa ko rito, kung paano mo natagpuan ng Diyos, kung paano ka nagkaroon ng Bible study, kung paano ka nagkaroon ng prayer meeting, kung paano ka nagkaroon ng fellowshipping sa inyong kapatiran. Di ang sabi ng Panginoon, do not stop meeting together towards love. Encourage one another. Dahil nalapit na yung pagdating ng Panginoon. Naunahan po niyo kapatid? Maaaring nag-enjoy tayo. Because na-approve yung ating mga application kung saan tayo punta. But kasama mo ba ang Diyos? Yung pupuntahan mo ay doon sa Norway. Di kahit naglalakad ka, halos wala kang makitang Pilipino. Di na sabihin mo, Lord, I want to see you, Lord. Bigyan ko ako ng fellowship. Sino ka fellowshipin mo doon? Mga yelo? Mga ice? Yung mga beer na kalaki? Then sabi ito, sila po ay ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos. Kaya ang problema sa mga Kristiyano, ang hinahanap nila ay sabing green pastures, pagdating doon, hindi siya naging green pasture. Ano po niyo, kapatid? Huwag po kayong magalit sa akin. Ano na ako, very frank lang ako pagdating sa mga plano natin sa buhay. Kasi na-experience ko po siya na habang ako nagpaplano na hindi ko kasama ang Diyos, failure po yung aking
natanggap. Di sabi ko rito, sa ating pong, tawag ito, tawag yan, paki-plus uli, ang mga taong nahiwalay sa Diyos. Di sabi ko rito, si Noe po, siya po nagkasala. Din papunta doon kay Noah, doon po nagdesisyon ang Diyos na gugunawin yung kanyang mga nila. Ano ibig sabihin doon? Wala akong matuwid hanggang doon kay Noah. Di patakbo po dahil sa Tower of Babel. Nung matapos po yung paglaganap ng flood, sino lang nabuhay? Yung pamilya ni Noah. Then nag-umpisa po ang pamilya ni Noah. Tingnan niyo mapte. Parang may konting contradiction. Pero hindi po totoo yun. Nanggagaling kay Adan. Pagkatapos doon kay Noah, pinatay lahat yung mga tao, hinukuman ng Diyos. So natitiran lamang ay yung pamilya ni Noah. Saan kayo nanggaling? Saan kayo nanggaling? Kay Adan pa rin, pero naubos yung mga spiritually, doon tayo nanggaling kay Adan. Lahat. Pero pagdating kay Noah, naubos lahat yung mga tao. Ang naiwan na lamang ay ang pamilya ni Adan. So, ang tanong ko kayo na, saan tayo nanggagaling ngayon? Noah, pamilya ni Noah. Sa pamilya ni Noah, even though yung ating mga ninuno ay si Adan. Nakuha po yung mga din. Kaya nga napakahalaga yung magbabasa tayo ng Biblia, mag-aaral tayo, makinig tayo. Marami tayong pwedeng pakinggan. Huwag po mahinawa. Mayroon tayong mga lectures ngayon na nasa online na pwede nyo hiramin mo sa church. Nandito si Kuya Edgar. Pwede produce niya yung lahat ng mga pagtuturo. Hindi po yan sa kulto. At hindi po yan galing sa internet. So ang sabi dito, pagdating ng panahon, pagdating kay Noah, naubos yung lahat ng tao. Then from Noah and his family, nag-start po yung tao hanggang papunta po doon sa Tower of Babel. E ngayon pagdating ng Tower of Babel, ang tao kasi matigas na ulo kagay. Nagkaroon na naman ng problema. Ang sabi ni Nimrod, maggagawa tayo ng tore. Panahin natin yung Diyos. Ano lang yun ha? Sabi ko lang yun. Pero hindi mo binabutin ng Diyos kasi mayroong tinatawag sa Biblia na first heaven, second heaven, and third heaven na kung saan ang Diyos o si Yahweh Elohim, yung Diyos na makapangyarihan sila, ay naroon po siya nagre-reside sa ngayon mula noong nag-failed si Noah, ay si Adan doon sa plano ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hiwalay na tayo, Adan. Bahala ka na, kumain ka na alikabok kung gusto mo. Pati yung ahas na, kainin mo, gusto mo. Iba ngayon, kinakain yung ahas. Piniprito pa. So, ganun po nangyari. Pagdating sa Babel, doon sa panahon ni Noah hanggang sa Tower of Babel, wala pa rin matino. Doon tayo nanggagaling. Kaya praise the Lord po na tumanggap tayo sa Panginoon at nakilala natin ang Diyos. Kaya pagdating sa Tower of Babel, naroon naman, nag-umpisa sila. Sinong gusto na panahin? Yung mga Diyos o tinatawag na mga Elohim na maliit na Diyos o yung mga angels na inassign ng Diyos para doon sa kanyang mga bawat mission na nag-reveal laban sa kanya. Anong ginawa ng mga Elohim na yun? Yung mga angels na yun na siyang, kaya pansin niyo yung prayer minsan, Lord, give us your grace of protection. Let the angels, Lord, yung po yung sila ang namumuno sa mga tao noong panahon sa Tower. Inasayan po yung mga angels na yun, o yung mga Elohim na yun. Kaso yung mga Elohim na yun, nainganyo na naman sila. Ang gaganda pala nitong mga Bisaya na ito. Ganda pala nitong mga Tagalog na ito, mga Ilocano na ito. Nagkaroon na naman sila ng hindi pagsunod sa Diyos. So, misguided sila. Kaya nga sa Book of Job, sabi nung Satan, dalawa kasi uri ng Satan sa Bible. Pag niresearch mo yan, dalawang uri ng Satan sa Bible. Satan na nag-rebuild at yung tinatawag ng Injil na Satan. Na siya po yung paakit panao para susubukan yung kanyang anak ng mga Diyos, ng Diyos, kung sila ba ay tunay na tapat sa Diyos.
Advertisement na. Sabi ng Panginoon, "Oh, Satan, saan ka galing?" Sabi mo ni Satan, hindi Satan na Lucifer, Satan na tawag siya. Galing doon sa baba. Eh, si Kuya Rina yan eh. Si Regina yan. Sabi ng Panginoon kay Satan, sige, huwag mo lang napuan ng iyong, kasi makapangyarihan sila eh. They are called Elohim, pero maliliit na Diyos. And even one day, pagdating ng panahon na yun, tayong mga tinatawag ng mga anak ng Diyos, kung tawag sa atin, mga anak ng Diyos. Ay yung mga angels na yung created doon sa heavens, ang tawag din sa kanila ay mga anak ng Diyos at nahulog na siya. Nag-rebelde siya, pinahulog. Okay. So, nakita po niyo mga kapatid yung istorya dito. So, yung sa Tower of Babel po, dahil sila po ay, actually, kung tingnan po niyo yung buhay Kristiyan, yung church, wala po yung pagkaiba doon sa creation ng Panginoon. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Mayroon po tinatawag na government. Paniwalaan ng Panginoong Yahweh, yung created din yung tao, then mayroon pong namahala dyan. Wala po yung pagkaiba sa church. Ang church po natin, mayroon po tinatawag ng government po. Mayroong presidente, mayroong vice president, mayroong secretary, president. Lahat po yan nasa linya ng kaayusan. Kaya nga one time, nata-challenge pa ako. Challenge po ako ng isang kapatid. Sabi niya, bakit ba yung church natin puro ng mga rules? Nakuha po niya kapatid. Bakit daw puro rules na ginagawa natin? Bakit daw hindi spiritually we can move freely without yung rules and regulation dito sa loob ng church? Ang sabi ko, kung wala pong rules and regulation dito sa loob ng church, magkawatak-watak tayo. Wala po yan pagkaiba sa plano ng Diyos sa atin. So pagdating po doon sa Tower of Babel, sukdulan naman yung kanilang ginagawa, Napansin niyo na ang Panginoon Kristo, hinirang niya si Abraham. Ang tawag sa kanya, Abraham. So hinirang siya, din si Abraham po, matagal po siya nag-response po, matagal po siya nag-uwi sa Diyos bago siya tumupad doon sa katawagan. Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, umalis ka dyan. Iwanan mo yung tatay mo na luluto ng biryani. Sumunod ka sa akin. Kaya sabi ng tatay niya, hindi pwede Abraham na ikaw yung umalis na diyan kasama. So kasama-sama niya si Abraham hanggang napunta sila sa, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Mayroon siyang hinahandang lugar na promised land na pupuntahan lang. Pero ang gusto ng tatay ni Abraham, pumunta sa Haran. Nandoon sila, ay masarap ng lugar nito. Mayroong chapati rito, hindi India yung tinutukoy ko Example lang yan, may chapati rito, may biryani, masarap yung So naghintay ang Panginoon ng 13 years bago po tumupad at tumugon si Abraham. Ang sabi ng iba, pinatay ng Panginoon si Tira. Tinira ng Panginoon si Tira. Pero hindi po totoo yun. Hindi po ganoon ng Panginoon. Hanggat sa ikaw po ay mag-ubi at hanggat sa ikaw ay sumunod sa Kanya, at darating yung panahon na isusuko mo yung buhay sa Kanya. Sumuko si Tira. Natira siya. Hindi nag-respond si Abraham. Ilang years daw yun? 13 years bago natupad yung gusto ng Panginoon para kay Abraham. Wala po yung pagkaiba sa atin. Tinatawag din ng Panginoon, ay mag-worship lead ka. Ay, hindi ako pwede dyan. Sintunado ko eh. Ay, mag-lead ka ng Bible study. Ay, hindi ako pwede yan. Hindi ako marunong salta. Sino bang marunong sa atin ng salta? Kaya kung tigwalikan mo yung aking mga sinasabi, sa liwat na mga salita itong Bisaya na ito. Wala po sa ating marunong. Ang marunong sa atin ay ang Panginoon Kristo. Lahat yan, lahat ng papuri ay sa Panginoon Jesus. So, nakuha mo yung mga kapatid. Then, yung po yung ating ilustrasyon po, yung po si Abraham. Actually, si Abraham po ay Gentile siya. Isa po siyang idolaters. Kaya wala pong posibleng Panginoon. Tayo po, sino ba tayo? Nung tayo na ng Panginoon, we are
idolaters. Mga pagano tayo mong isipin. Wala tayong kinikilalang Diyos. Meron mo tayong tinatawag na Diyos, pero hindi natin alam kung sino yung Diyos na ating tinatawag. Basta nakasukwit na yung sa liig mo, at sumasama ka sa prosesyon, ay tinatawag ka ng Kristiyano. Pero hindi yun ang tunay na pagkilala sa Diyos. So nakuha niyo mo pa din? So tinatawag po siya, din hanggang sa doon po lumabas yung tinatawag na Israel na bansa. Nung sumunod na si Abraham, doon po nanggagaling. Marami pong istorya na pwede natin pag-usapan, kaya lang mas dosin siya. Sumunod si Abraham, at doon po nanggagaling yung tinatawag na nations of Israel. Anong purpose po? Bakit nag-create ng nation ng Panginoon? Through Abraham. Kasi doon manggagaling yung promise ng Messiah na siya magtubos sa ating sasakitan. So nakuha po niyo, kaya kung titignan mo yung nag-build si Adan, pagkatapos ng anak niya, nagpatayan pa, o pinatay niya yung isa, minarder niya, pero makita niyo yung nag-umpisa na yung pag-offer ng mga buhay na hayop. At kung tuusin mo siya, yung po yung kasaysayan, pagdating ng panahon, ang Panginoon Kristo, i-offer niya yung kanyang sarili bilang isang isang unang paraklito, sinasabing Yahweh, pangalawa na Yahweh Elohim. Yahweh Elohim na Diyos Ama, na Creator. Yahweh Elohim na pangalawa, ang Kristo, siya naglalang sa lahat ng mga bagay. At ang banal na Espiritu na pangalawang paraklito na ating agabay sa ngayon dito sa mundo. So bago ba sa inyo, no? Bago sa inyong panding? Bago sa inyong nanamnamin mo siya, hindi ko siya masabi lahat din. Hanggang sa pumasok yung dumating ng Kristo, ipinanganak siya sa lahi ni Abraham, sa lahi ni David. Then, lumitaw po yung mga tinatawag na church o the living God. Yung po yun ang Panginoon si Kristo. Siya ang ulo at tayo yung katawan o body of Christ. So, yan po yung ating illustration, no? So, naging dito, masyadong naman ito natin. So, yung mga Gentiles nation o yung tinatawag na Guyen o Gentiles, sila po ay rejected po at separated po sa o wala po silang inheritance na nanggagaling sa Diyos. But then, hindi po nagsawa ang Diyos na sila po ay mahiyuan ng tinatawag na kaligtasan. Sabi po rito, tuloy po tayo. Pangalawa po, Diyos ang lumikha sa lahat. Sabi po rito sa pang-sampu na itong ating na pag-usapan. Lahat ay nagmula sa angkan ni Noe. Sa Genesis chapter 10, verse 1 to 2, yung ating pong nabigkas kayo na. Ito ang kasaysayan ng mga anak Noe, sina Shem, Ham, at Japhet pagkatapos ng baha. Tayo ay nanggagaling sa ulitin uli. Nanggagaling tayo kay Adan, historically and spiritually. But then, ang ating pinaka-lulot-lulo, ngayon si Noah. Kasi doon po tayo nanggagaling pagkatapos ng baha. Kung magdidisagree kayo, basahin niyo yung istorya. Yan sabi doon, lahat po ay nanggagaling po sa angkan ni Noah. Ito ang mga bansang, although tayo po ay nanggagaling doon sa kay Adan. Pero yung actual na nalahin natin nanggagaling kay Adan, nanggagaling kay Noah, nung tayo ay na-produce sa history o kasaysayan ng Biblia. So i-research nyo, basahin nyo, ano ba yung pinagdadaldal ni Kuya Lupert doon sa harapan? Bakit nanggagaling kay Noah? Sinasabi ng Biblia. Patay lahat ng tao, tapos nag-produce ulit ang Diyos sa magitan ng pamilya ni Noah. At tayo ngayon yung resulta. Bakit Lord, Pilipino, may Thailander, Insik, Hapon, yun, hindi ko na po alam. Pero ang sabi rito, sila po ay scattered ng Panginoon, nagkaroon po ng mga nations ng mga panahon, at sila po inilipol, din nag-umpisa tayo sa lahi ni Noah.
Yan ang sabi ko ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noah, mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong digdig pagkatapos ng baha. So saan nagagaling yung mga bansa? Kaya nga sabi ko nga sa mga kapatira nung, alam niyo nung nasa Saudi ako, napaka-stricto pagdating ko sa mga kapatid doon eh. Kasi tayo po ay tinatawag na Pilipino, pero nag-i-insist tayo maging US citizen. Ang pagharap natin sa salamin, hindi mo na kumarkano. Naunawaan po niyo mga kapatid? Bakit natin ni-insist? Samantalang sabi nito, ang lahat ng mga bansa kung saan tayo sa ngayon, napabilang, ay nanggagaling doon sa lahi ng Noah. Praise the Lord na tayo Pilipino. Kaya yung mga kapatid na sa Canada, sabi niya, Kuya Lok, kung alam ko lang buhay nito, buti pa dyan lang ko sa Kuwait. Akala na ang Kuwait ang Canada ay puro masarap yung buhay ron. As 4 pa ng araw, magbiyahin siyang train. Isang oras ang biyahin ng train. Hindi ko kayo discard kasi pumunta kayo ron para pag nandun kayo ay tama pala yung sabi ni Kuya. So sabi ito sila po ay sa kanila nagmula lahat ng bansa at tumanggap sabi lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Yan mula po doon, ang sabi ko, mula sa angkan ni Noe. So mula sa angkan ni Noe, pag sabi ko nga kanina, wala na pong righteous no, sa lugar na yan, kay Adam, walang righteous. Pagdating doon sa angkan ni Noe, wala pa rin righteous hanggang sumabot doon sa Tower of Babel, hanggang sa tumawag ng Panginoon kay Abraham. Hanggang si Abraham sa lahi niya, nag-create po siya ng nisyon para sa kanyang purpose ng Diyos. Nandun po manggagaling ang Isaya hanggang sa nagkaroon po ng tinatawag na church. Hindi ko lang siya i-validate yung explanation doon kasi hindi ko rin po alam. Alam ko lang yung drawing. Yung totoo po, yun po yung pangyayari. Ang sabi ko rito, ang mga hintil po, wala po sila ugnayan sa yung mga hintil kung anong panahon. Tayo mga hintil tayo. Hindi naman tayo mga Israelites eh. We are not Diyos. We are hintil na wala po tayo sa pangako. Pero yung mga pinili ng Diyos, tingnan niyo mga kapatid. Ang Israel po ay pinili ng Diyos sa angkan ni Abraham. Sila ay pinili para doon sa purpose ng Diyos at doon manggagaling yung Mesiya. Pero ang ginawa ng mga Israel, tinanggihan nila ang Panginoon Kristo. Pero praise the Lord mga kapatid, kasi tumanggi ang mga Israel. Kasi kung hindi sila tumanggi, wala tayo sa ngayon. Alam niyo bakit? Ayaw pa rin niyo ha? Sige, Paul, hayuan mo yung mga Pinoy na yan. Hayuan mo yung mga lahing Christian na yan na nagpapanggap gusto na maging Amerikano, maging Canadian, o ano gusto nila. Hayuan mo siya. Kaya praise the Lord po, yung mga Israelites niyan, itinanggi nila at napasok sa ating ngayon yung kaligtasan na para lamang sa kanila. Yung po yung istorya ng Bible. Para lamang sa kanila yun. Unfair ang Panginoon, di ba? Unfair ang Panginoon, no? Kasi para lang para sa kanila. Salvation belongs to the Israelites only, not for the Gentiles. Yun ang sabi doon. Pero ang sabi doon, hindi nila tinanggap ang Panginoon Kristo. Ang sabi doon, si Paul po ang ginamit ng Diyos para mahayuan yung mga hindi. Kaya maraming teaching ngayon, tayo po yung Israel na spiritually created by God na tayo ngayon ay tinatawag ng mga Israel. Pero minsan hindi ko matanggap eh. Kasi sa kukumo lamang, hindi ko tayo mag-Israelite. Pero yun ang sabi ng Biblia. Yan sabi rito, nahiwalay ang lahat ng tao sa Genesis chapter 11 sa verse 7 lang. Okay. Sa verse 7 po, ang mabuti, sabi po, ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At sa verse 8, at ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong digdig, kaya natigil ang pagtatayo ng mundo. Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi niya, bumaba tayo. May marami pong mga teaching, even when I was in Saudi Arabia, lahat ng mga teaching ang sabi, ang bumaba na ng Panginoon para guluhin yung mga tao niya, sa Tower of Babel. Pakiplas ulit yung sa Tower of Babel. Nung guluhin ng Panginoon, ang sabi niya, tayo yung bababa. Di marami pong teaching na nagkakalat sa Saudi na ang sabi, ang bumaba ay yung Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. At wala po siyang katotohanan. Ang sabi rito, bumaba po ng Panginoon, sabi niya, tayo po ay bumaba at titingnan natin. Sino po kasama yung bumaba?
yung mga tinatawag sa Biblia mga Elohim na makalangit o yung mga angels na sa taas, ang tawag sa kanila ay mga Diyos o mga Elohim. Ang kasama ng Panginoon nagbuba. Pero nung hinukuman ng Panginoon yung Tower of Babel, nung magda-judge siya, para mag-expect yung Ilocano, Pilipino, Waray, Ilonggo, pinaghiwalay-hiwalay niyan. Kasi kung isang salita lamang sila, yun yung cause ng pagre-rebelde laban sa Diyos. Kaya di ba kung minsan dito sa loob ng church, paano may magka-pareho sa salita? Ay, nagkasama-sama ngayon yan. Nagkabanding-banding pa. Kakain sa labas. Ang kanlapin usapan ay against doon sa leader ng church. Wala po yung pagkakaiba doon sa Tower of Babel. Nagkaisa-isa sila, nagpupintuan sila, ganito gawin natin. Sabi ng Panginoon, babawa tayo, titingnan natin bilang ginagawa. Yan sabi ng Panginoon, sukdulan na yung ginagawa, isipin mo yung gusto mong makarating doon sa langit. Kaya meron tinatawag na first heaven, ang second heaven. Heavens na tawag ito, dito po nanunahan yung mga spiritual beings na ngayon sila ang mahawak sa bawat bansa dito sa buong mundo. Ang sabi kay Daniel, pasensya ka na Daniel kasi nakipagbugnok ako doon sa espiritong umahawak dito sa Persia. Mabuti lang dumating si Manong Michael at ako'y tinulungan at ako nagpagdimaan sa kanya, sa kanila at nagkapit namin. So ibig sabihin, mayroong namumuno sa bawat lugar, sa bawat bansa. Kaya sabi ng Panginoon, halika, atin silang paghiwalay-walay. Then ito namang mga Elohim na humahawak sa kanila, ay, ang gaganda nitong mga pwede pa rin ito mag-iinuman. Mas lalong nasisira yung kanilang kalagayan. Ito po yun tayo sa ngayon. Thanks be to God, mayroon po tayong Hesus Kristo. Kaya sabi nga ni Paul, di ba? Tanda niyo kung binasa mo yung sa buko pa, sa episode, sabi niya, na mayroon siyang gustong gagawin na mabuti, pero hindi niya magawa. Pero yung mga bagay, o yung sabihin, mga bagay na gusto niyong gawin na mabuti, hindi niya magawa. Pero yung mga bagay na masama na ayaw niyang gawin, ay siya yung kanyang nagawa. Sino humahawak mo? Pero ang sabi ni Paul, thanks be to God. Dahil dumating ang Hesus Kristo na siyang aking batayan sa aking pananampalataya at siya yung aking namumuno sa aking buhay bilang isang mananampalataya. Amen po, Charles? So, ano po siya ang sabi niya noon? Yung sabi nito, kaya kung sabi po ito, hindi ang Israel po ay isang, ang Israel po noong panahon talagang ano sila, choosing sila ng God for a purpose. Hindi po choosing sila dahil sila po ay mga blanket book o kung ano po mga itsura nila. Hindi po sila ganun ang pagpili ng Pinoon. Pinili lamang sila para magkaroon po ng purpose doon sa pagiging kanilang tinatawag ng mga Israel. Then saan po nawalay ang lahat ng tao? Then saan po niya ito sa verse 8, nang ipamahagi ng katatasan ng Diyos ang ipinamanang lupain. Sabi rito, ito na po yung napanggit natin kanina sa Tower of Babel. Then sabi po ito, noong hinatulan ng Diyos, yung mga tao niya, hinatulan ng Diyos, siya na lamang po yung humatol sa kanya at wala po siyang kasama ayon po sa istorya ng Biblia. Kasi maraming mga teaching na hinatulan ng Diyos, kasama ang mga banal sa Espiritu Santo, kasama ang Hesus Kristo. Hindi po yan totoo. Mas lalo na po tayo nililigaw. Dito, naghatol ng Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan. So, ang sabi niyo, wala ang lahat ng tao. Dito din po sa Deuteronomy. Ang sabi niya rito, sa verse 7 po, 32 verse 7, alahan ninyo ang mga taon na lumipas. Isipin ninyo ang mga lumipas na henerasyon. Tanungin ninyo ang inyong mga magulang at mga matatanda at ihayag nila ito sa inyo nang binigyan ng katastasan ng Diyos ang mga bansa ng lupain nila at nang pinagbukod-bukod niya ang mga umayan. Nilagyan niya sila ng hangganan ayon sa dami ng mga anghel ng Diyos. Ibig sabihin, bawat bansa mayroong namumuno ng tawag sa kanya ay mga Elohim o mga angels ng Diyos.
Hindi natin alam yun. Kaya lang nakukurap eh. Dahil yung mga namumuno, na-enganyos ng gumawa ng masama, imbis na i-guide niya yung mga tao, mas talo ng sinusulan ng gumawa ng masama. Kaya ito po yung mga angels na ito na nag-rebelde laban sa Diyos. Kaya nagkawatak-watak eh. So, din sabi ko ito, nahiwala yung mga tao sa Diyos. Then, nabanggit po natin kayo na, ang lahat po ng bansa ay nanggagaling kay Abraham. Then, ang sabi ko ito, nagpasimula uli kay Abraham. Sabi ito, Genesis chapter 12, verse 1. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang isang bahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipinakita ko sa inyo. Na-discuss po natin yung kainan, tinawag si Abraham. Ang sabi niya, iwanan mo yung buong sambahayan, pero ang ginawa ni Abraham, dala-dala niya yung tatay niya, kaya niya. So, ibig sabihin doon sa kanyang pag-response, hindi totally na siya ay sumunod sa Diyos. Walang po yung pagkipa sa atin. Nagtataas tayo ng kamay. Ano po ibig sabihin ng pagtataas ng kamay? Yung full reverence mo sa Diyos? Hindi nyo alam yun. Yung pang-acknowledge mo ng Diyos yung makapangyarihan sa lahat, pag tinaas mo yung dalawang kamay mo, ina-acknowledge mo yung Diyos, nasa yung Diyos na pagpapangyarihan sa buhay mo. Kaya tayo ay nagtaas ng kamay. Kaya tayo nagsasabi ng amen. Kasi yung amen na yan, napakahalaga po yun sa Diyos kasi acknowledge mo siya na siya po ay makapangyarihan sa ibabaw ng iyong buhay. Amen. Diba? Kaya yun po yung so napag-usapan natin ngayon na si Adan po ay, kasi Abraham po ay hindi po siya talaga totally sumunod kaagad sa siya sinasabi ng Panginoon. Naghintay pa ng Panginoon hanggang sa namatay yung kanyang tatay at doon lamang kumilos ang Diyos at natupad yung pangako ng Panginoon. But then, kasama pa rin na roon, mayroon sa isang dinala. Kaya kung minsan yung Kristiyano, hindi eh. Mayroong tinatawag na partial obedience eh. Tinatawag na tayo ng Panginoon. Lord, tinatanggap na kita Panginoon. Kung saan mo ako tinawag Panginoon, dito po ako Panginoon. Marami lang po akong tatanggalin Panginoon. Pero mayroon kang iniiwanan na isang bagay na hindi mo maisuko sa Diyos. Marami pong Kristiyano ganyan. Lalo sa mga material things, di natin maiwasan o maiwanan yung mga ibang bagay. Pero nandun yung sabi mo, ay, Panginoon, full surrender po ko sa iyo. Tinataas mo yung kamay, tinataas yung dalawang kamay, tataas mo yung kanang kamay o kalawang kamay, at hawak mo yung puso mo na sabi mo, Lord, you are my Lord and Savior. I surrender all. Pero mayroon kang bitbit na isang bagay sa iyong buhay, hindi mo masok sa Diyos. Wala po yung pag-iba kay Abraham hanggang sa namatay yung kanyang tatay. Pero nag-disipwin pa rin siya. Daladala niya si Lot. Kasi si Lot, consider siya as kapatid ni Abraham. Kasi anak siya nung tatay ng kapatid na si Haran. Pamangkin siya, pero sa tradition lang, pag namatay yung isang solo na siya, pag inadapt siya, maging kapatid siya nung anak mo. Kaya naging kapatid siya ni Abraham spiritually. So nagkaroon pa rin siyang problema. Nag-aaway-aaway, nagkasagutan sila. O kuya, dito ako kasi ito yung lugar na pinakamaganda. Wala po yung pagkaiba sa ating Kristiyano. Minsan nagsasagutan, nag-disagree sa isa. Nag-meeting, mayroong pag-disagree. Katapos, magka-agreement, mayroong sama ng loob, at ilalabas niyan na hindi ka harap at nakatalikod ka. Mayroong kang mga bagay na ayaw mong isoko sa Diyos. Partially, na hindi mo siya sinunod sa Diyos. Naanak ako ng mga lalo nung kami ay bago pa dito, umabot kami ng isang megit sa isang service. So maraming mga hindi pa kasundo-sundo sa mga kapatisan kasi hindi nanulaan kung ano po yung tunay na pagsunod sa Diyos bilang isang church o church ng Panginoong Kristo. So nagkaroon po ng konting problema ron. Si Adan po ay si Abraham po ay naghiwalay si Lot hanggang sa dumating sa istorya na pati si Abraham ay nakapag-bargain sa Panginoon. Kung mayroong 50 Panginoon matuwid sa lugar na yan, susunugin ko ba? Diba nakakita niyo yung istorya? Nagipag-bargain si Abraham, na alam naman yan, ang Diyos ay hindi siya nagsisinungaling. Hanggang dumating sa punto na wala talaga may bigay na matuwid, kaya sinunog ng Panginoon yung Sodoma at Gomorrah. Din sa ating buhay Kristiyano, kung minsan hindi tayo nalulugmok,
at hindi natin kayang umamuna, saka na natin susuko yung bagay na ayaw natin isuko sa Diyos. Samantalang bibigyan tayo ng Panginoon, suko mo na. I-release mo yan. Pero ayaw natin. Kasi ito yung nagbibigay ng katuwaan sa ating buhay. Kaya ayaw natin sa i-release. Yung po yung nangyari sa buhay ng Abraham. Hanggang sa siya po ay sumuko at kanyang siya po ay sumunod sa Panginoon. Din munting paglago po, lahat ng tao ay nang hulugan, lahat ng mga hanggang nagmula kay Noe pagkatapos ng baha. Sa iyo na usapan ni kanina. Tuluyan naghiwalay kay Yahweh ang lahat ng tao sa turi ng Babel. Hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Kaya hindi niya sila hinatulan na katulad sa panahon ni Noe. So ulitin po ulit, hindi pinansin ng Panginoon. Wala din po pagkaibayan sa atin sa ngayon. Hindi po pinansin ng Panginoon yung ating mga sala. Pero mayroon siyang kaukulan na kahutulan pagdating ng Panginoon ng panahon hanggat sa hindi tayo magsisisi at sumuko sa Kanya. Mayroon siya nakahandang hatulan. Pero sa aktual na pangyayari, hindi Kanya hahatulan. Hindi kagaya ng Old Testament na sinabi ko na pag nagkasala ang isang hindi mananampalataya, direct yung panisin ng Panginoon, patay kagad. Pero sa mga believers, indirect yung punishment kasi gusto ng Panginoon na tayo po ay mawalay doon sa kahatulan. At pagdating ng panahon, lahat ng hindi sumusunod sa Kanya, lahat ng nagre-rebuild sa Kanya, ay ang patutunguhan ay eternal damnation. So nakuha po niyo, Charles? Kung bakit ang mga Kristiyano ay isi-isi lang? Tayo ba yung mga alagad ng Diyos? Kaya isi-isi lang yun, kasi wala namang hatong kagad. Napansin po nyo, kaya sabi ito, ang Biblia po, hindi mo siya sinungaling. Ang sabi ito, hinayaan lamang siya ng Panginoon. Hindi pinapansin. Hanggang sa dumating yung punto na ma-realize mo na ikaw ay nagkakamali kung nagkakasala sa Diyos. Lagi yung tintandaan, Charles. Bakit ginawa ng Panginoon yan? Gusto ng Panginoon yung chances na ibigay sa atin. 1, 2, 3, 4, hanggang kailan mayroong mga chances na binigay sa atin, Panginoon. Hanggat sa tayo matutong lumuhod at kumilala sa Kanyang lubusan, doon mo lang ma-realize na tama pa rin yung Kanyang mga salita. Nakakuha po ninyo? Tama rin? So may mga chances pa tayo. Kasi ang gusto ng Panginoon makasama yan tayo sa eternity. Ang gusto ng Panginoon pagdating sa millennial, kasama yung mga Kristiyano na tiyaga at titiis na maging kagaya ng Panginoon Kristo. Kasi pagdating ng millennium, mag-ring ang Panginoong Kristo kasama ang tinatawag na Yahweh Elohim. Bago sa inyong pag-ibig ba, no? So, sabi nito, ang taong babalik upang hatulan ang lahat sa liputan ay ang Panginoong Hesus mismo mula sa unang trumpeta hanggang sa huling paghuhukom. Mayroon pa palang huling paghuhukom. Kaya sabi nga, pagdating ng panahon na yun, mapasahin ng Panginoon yung libro ng buhay kung saan doon natin makikita yung kantipala ng bawat isa sa atin. Amen po, George? So, sino ang mga inutusan upang isaga ang naturang pagpapabalik sa lahat ng tao? Ang inutusan po ay yung itinagubilin niyang palaguin at turuang sumunod ang lahat ng mga kakabalik. Sabi ko rito sa verse 31 ng Gawas 20, sapagkat tinagdan niyang araw ng paghukom sa salitan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng taong iyon ay kanyang muling binuhay. Iyan po yung Panginoon Kristo. So, ang sabi ko rito, inuutos ng Diyos sa lahat ng tao na magsisisi at tumalikod mula sa pagkakilala sa Kanya. Hindi lamang sa mga Hintil, kundi pati ng Israel na hindi rin naman nananampalataya sa Panginoon Hesus. Ito ay sinimulang pinangaral ng Panginoon Hesus nung naririto pa siya sa daigdig. Noong siya ay lilisan na at babalik pansamantala sa langit, sa Ama, itinagubilin niya ang pagbabalik na ito sa kanyang mga lagay. Ito po yung Great Commission. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan ay binalik na sa akin ng Ama. Anong kapangyarihan yun? Yung kapangyarihan ni Adan
na ibinigay ng Panginoon para siya ay magpalaganap sa buong mundo nung siya ay kinayod namin. Hindi naman ang Panginoon Kristo hindi niya kailangan ng kapangyarihan. Diyos po siya. Kaya maraming interpretation sa Bible, nang sabi binalik na, ibig sabihin, nilalis ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ang sabi nga, di ba? Hinubad niya, sinatabi niya yung kanyang pagka-Diyos, pero siya pa rin ay Diyos. Ang sabi nga nasa cross yan, ang sabi, pwede akong tumawag ng Legion of Angels. Isipin mo yan. And then pagdating sa Great Commission, ang sabi niya, ang kapangyarihan, ang sabi niya, lahat ng kapangyarihan, sabi niya, ay binalik sa akin. Ang kapangyarihan, saan ang kapangyarihan yun? Yung kapangyarihan ni Adan, na siyang dapat sana magmahalat sa mundo. Na ngayon, dumating yung isang Adan. Di ba sinabi yan? Unang Adan, nang siya dumating, ay nagdulot ng kamatayan. Pangalawang Adan, nang siya dumating, ay nagdulot ng buhay na walang hanggan. Anong kapangyarihan yung nabalik sa kanya? Binigay sa kanya sa Kristo. Yung kapamahalaan na nawala sa pamagitan ni Adan. Clear po sa inyo, mga kapatid? Kaya yun po yung Great Commission. Na ibinalik lamang doon sa kapangyarihan, yung kapangyarihan, ibinalik doon sa Panginoon Kristo para siya po yung maghari sa bansa atin. At yun po ay pinapasa sa atin bilang mga disipulo o alagad ng Diyos. Kaya sabi na pa yun, humayo kayo. Turuan yung lahat ng mga bansa. Humayo kayo, magpag-inuman kayo, magpag-sismisan kayo. Hindi sinasabi ng Panginoon yan. Then sabi niya ito po ay ang Great Commission na magdadala ng salita ng Diyos. Very impressive po yung buhay ng mga ngarang. Kung titingnan natin. Yung mga humahayo, very impressive po yung kanilang buhay kasi nagre-reflect po doon kung ano yung kanilang mga sinasabi, magre-reflect doon sa kanilang buhay yung kanilang bigkas ng kanilang magbilig. Kaya ang sabi ko kayo na, kung halimbawa kami rito nangangaral, tapos malaman naman pa rin yung party goers kami, nagsusugal kami, pupunta kami sa beer house, nag-night club kami, then at the end of the day, hahayo kami, kayo dapat magsisisi. Anong masasabi mo kung nalaman mo? Naging impressive ba yung buhay na para magdadala ng salita ng Diyos? Kaya sabi ko nga, sa lahat ng mga tao na naging alagad ng Diyos, at sila ay nangaral sa salita ng Diyos, dapat sila ay impressive yung kanilang pamumuhay. Kasi sabihin, nag-reflect sa kanila kung ano po yung mga words na binibitawan nila pagdating sa salita ng Diyos. Amen, church? So, na-extend na po ako ng mahaba-haba pala itong ano. So ito na, malapit na mag-closing message lang po. And sabi po rito, nagubilin sa mga alagad. Sabi po rito, sa verse 18, Matthew 18:16-20, verse 18 na lang. Sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito po yung na-discuss natin kayo na. Then, ang sabi po niya, sabi niya, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng buwan. Kung naibalik din ko pagkirihan, taglay-taglay yan. At yun po yung assurance na binibigay sa atin ng Panginoon Kristo bilang mga alagad at tayo'y hahayo para marami pang tao masisip. Then sabi po niya, dito sa Gawa chapter 1 verse 6 and 8, doon lang po tayo sa verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito yung napag-aralan natin ng mga ilang Sundays na napakahalaga po sa mga Kristiyano na tanggap mo ang banal na Espiritu Santo. Dahil ang purpose nito para magkaroon ka ng kapangyarihan o para ikaw ay makapag-witness sa salita ng Diyos. Amen? So mahalaga po yun. Dapat tatanggapin po natin yung banal na Espiritu Santo. Lagi po natin asamin na tayo po ay makatanggap ng banal na Espiritu Santo. Kasi yung na kami na sa Saudi, at alam ko po yun, puro po yun na kami sa Saudi. At alam po yan ng father ni Marto, ng pumalaw na, father ni Mark. Yung mga katuruan doon, 3 churches yung kung saan ako nag-atin natin. Nag-observe ako sa mga turo. Isa na yung mga turo. Once na born again ka,
tanggap mo na ang banal na Espiritu Santo. Hindi po yan totoo. Iba yung pagtanggap at iba yung pagbabago dahil ikaw na born again na, nagbabago ngayon yung iyong Espiritu kasi mayroon kang ugnayan sa Diyos kasi tinanggap ka, at tinanggap mo siya bilang Lord and Savior mo at yung banal na Espiritu ang siyang pagbago sa buhay mo. Nagkakaroon ka ngayon ng ugnayan sa Diyos. Pero hindi mo siya tanggap. Iba yung tanggap at iba yung pinanganak ka sa tubig at sa Espiritu ng Diyos. So, nanuhaan niyo mga kapatid? So, kung hindi pa kayo nabaptize, hindi ka natumanggap sa banal na Espiritu Santo, ibig sabihin, ikaw lamang ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu ng Diyos. Kaya nagkaroon ngayon ng ugnayan yung Espiritu at ugnayan ng Diyos. Nakapag-usap kayo ngayon. Dahil yung dating Espiritu patay, buhay po siya dahil sa Espiritu ng Diyos na yung tinanggap. Na ikaw yung maburo. So, maliwanag po kapatid? So, sabi doon sa mga handang sumunod sa aral, sa verse 2, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama bilang magkapatid at pagpiraso-piraso ng tinapay sa at panalangin. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. So, hindi ko siya basahin lahat. So, makita po ninyo na mga Kristiyano noong panahon, nagkaroon po sila ng pagsama-sama. Nagpapalakasan sila, nag-breaking of bread sila, at mahigit sa lahat, mga kapatid, higit sa lahat, nagtutulungan po sila. Binibinta po nila ng arian. Ibinigay nila doon sa paahan ng mga disciple. O Pedro, o sinong kasama, o John. Ito po yung napagbintahan ng lupa namin. I-share po doon sa mga kapatiran na nangailangan. Doon po nakikita natin na napakahalaga po yung pagiging alagad. Dahil po kayo nagsama-sama doon sa tinatawag na sambahay. Yung Bible study. Simbahay mo yan. Kaya kami po yung nag-encourage. Punta po kayo sa ating pong Bible study. Kasi naroon po ng pagpalakasan, mag-encourage sa bawat isa, nagbibigay ng pagtutulong, nanalangin sa bawat isa, at nagpalalahanan sa bawat isa. Hindi po nagchichismisan. Kaya napakalaga po yung tinatawag na simbahay. Bahay, panambahan. Kaya amoy mo, amoy prito, amoy tuyo. Yung po ang tinatawag na simbahay. Kaya i-encourage ko po kayo, matin kayo sa mga Bible study. Kung wala po kayong Bible study, napakahalaga po nun. Dahil sabi ko rito, sa ating pag-aaral ng pinakawakas, nang-aaral sila at ginawang alagad ang bawat manampalataya sa kanilang pangaral at sa kanilang mga gawa at halimbawa. Nagtatag sila ng mga iglesia kung saan maalagaan ang mga manampalataya at handang sumunod sa mga aral. Ang mga pangaral at mga pagtutuwid nila ang nilalaman ng mga isinulat nila sa bagong tipan na ating ngayong sinusunod at itong pangaral. Ito naman, church. Masabi ko sa inyo. Ang buhay Kristiyano, tayo sa pagtipon-tipon natin dito, hindi po masama yung magpapalahanan sa bawat isa. Hindi masama yung ikukurik tayo sa bawat isa. Hindi masama kung tayo po yung magpakialaman kasi ang buhay Kristiyano, dapat lamang tayo ay magtuturuan. Kung mayroong pagkakamali, dapat po siyang ikukurik. Kung mayroong dapat turuan, dapat po siyang turuan. Kung mayroong pong dapat i-motivate siya na mas higher pa doon sa kanyang kinalagyan, dapat po natin siyang gagawin. Kasi yun po ang buhay Christian. Buhay mananampalataya. Kamatagpuan natin yan doon sa mga grupo ng tinatawag na simbahay. Naroon po yung palakasan sa bawat isa. Naroon po yung pagbibigay ng mga words of encouragement na hindi natin po minsan narinig kasi gusto lamang natin yung gusto natin at ayaw natin yung gusto ng Diyos para sa atin. Karamihan sa mga Kristiyano sa ngayon, ang gusto nila ang masunod at hindi yung gusto ng Diyos ang masunod sa buhay nila. Partial na yung pag-surrender sa Diyos. Dahil sabi po rito, mga handang sumunod sa aral ng Diyos, ito pinapag natin, ang sabi niya sa last, ang sabi niya, ang mga sumusunod ay nakipag-iglesia. Hindi ko na siya magiging haba pa. So, doon sa mga pagtitipon at nagkaroon na po ng iglesia yung mga alagad noong unang panahon, wala pong pagkaiba sa ngayon. Sila ay binigyan ng propeta, apostol, then naman propeta, then evangelista, then yung iba naman, pastor at guro para sa tao po ito. Ginawa ito, sabi niya, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo.
Din sa ayaw mo sumunod, ang sabi naman dito, sa mga ayaw sumunod at pagtutuwid, verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maningil ng buwis. So ito po yung mga pagtuturo. Kasi iglesia natin, mayroon tayong ma-discovery na ganito pong nangyari, nagtuturuan po tayo. Ito pong pangyayari ito sa Corinthian po, yung kanyang anak, ay yung Kristiyano na yun, sinisipingan niya yung asawa ng kanyang tatay o pangalawang asawa. Then ikinukurin po siya. Then sabi ni Paul, aba, kung hindi siya nagpapaturo, ibigay niyo siya sa demonyo. Kasi pagdating ng panahon, pag siya nakarate na sa banig, ma-realize niya yung kanyang kinalagyan, baka sakali yung kanyang kaluluwa ay masisita. Kaya mahirap po yung maging worker na pangalan ng worker, hindi ka naman gumagawa. Mahirap maging alagad ng Diyos kung hindi ka naman talaga tunay na naging alagad. Kasi hindi ka naman nakipagpuntahan sa church, hindi ka naman nakikisama sa church, hindi ka naman nakipag-fellowship halos sa church. Then sabihin mo ako ay maggawa sa Diyos. Isa pong paglilinglan niyan sa sarili. Then sabi nito, sa mga ay sumunod at magpatuwid, ang sabi pa sa verse 4, ang sabi ito, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, kapag kayo ay nagtipon-tipon, at ang Espiritu ay nariyan, sa pangyayari ng ating Panginoon Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayon maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano sabi nito? Ano nga pa ba ang inaarang tagbilin ang Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad? Sabi ito, tinagubilin niyang pabalikin ang lahat ng mga tao sa kanya. Din ang pangalawa po, tinagubilin niyang paluin at turuang sumunod ang lahat ng mga makakabalik sa kanya. Din sa ating pagtatapos po, magiting ko po ulit, ang sabi po rito, itinagubilin niyang pabalikin ang lahat ng mga tao sa kanya, itinagubilin niyang palaguin at turuang sumunod ang lahat ng mga nakakabalik sa kanya. Din parapos po, ang iglesia ay higit sa inaakala ng marami sa atin. Kung ang iniisip lamang natin sa pag-iiglesia ay pansariling kaligtasan, kabanalan, nililihis po tayo sa pag-iisip para sa Panginoon Hesus. Ang iglesia niya ang kanyang hirang na katuwang at kasangkapan upang mapabalik ang mga taong nagkakasala at nakahiwalay pa sa kanya. Yan sabi sa pangalawa. Dalawa ang kanyang tinagubilin upang may sagawa ang panawagang pagpapabalik na ito. Una, kailangan lumayo ang bawat alagad sa pagsunod sa kanya sa pagkipag-isa sa kanyang iglesia. Ulitin ko ulit. Una po, kailangan lumago ang bawat alagad sa pagsunod sa kanya at sa pagkipag-isa sa kanyang iglesia. Pangalawa, ang mga ito ay maging